Isang pinagpalang umaga mga kagaya. So pagkagaling natin ng pawasyal sa Pangasinan, ito yung sumalubong sa atin, sa ating mga taniman. Uod. Ayan, uod sa ating mga tanim. 2 days lang tayo nawala. Pinutakti na ng uod yung ating tanim na lettuce. Ayan, kung sisilipin nyo yan, kitang kita po yan. Pagka ganyan yung lettuce nyo, meron pong uod na maliit yan. Hanapin nyo lang at makikita nyo. Nagtatago lang po yan. So ayan, try nating hanapin para maipakita sa inyo kung gaano kaliit lang yung uod na yan sa nagtatago dyan sa dahon ng ating mga lettuce. So ayan, ipapakita ko sa inyo, kukunin natin. Maliit lang siya, pero pag pinabayaan, malaking damage ang gagawin sa ating mga tanim na lettuce. Ayan po yung maliit na uod na yan. Try natin kunin para maipakita sa inyo. Ayan, mapaminsala po yan. At ayan o, tingnan nyo yung nasa daliri ko. Ayan yan. So ganyan lang kaliit, pero sisirain po ang tanim nating mga lettuce nyan pag ating napabayaan. So sa episode na to, gagawa tayo ng organic pesticide para maiwasan kainin ng mga uod nito ang ating mga tanim na lettuce. So dito ko lang makukuha sa paligid din yung gagawin nating organic pesticides na nakikita at na-observe ko dito sa aking paligid. So antabayanan nyo po hanggang matapos ang video na to. So mga kagaya, yung gagawin nating organic pesticides ay yung nakikita lang natin dito sa ating paligid. Ito kasi yung na-observe ko, itong Madrid de Cacao o yung kakawati. Kahit ang daming uod sa paligid, yung dahon niya ay hindi kinakain ng mga uod. So ang ating mga lettuce, iba pang tanim ay pinagpepiestahan ng mga uod. Pero yung dahon ng kakawati na to, pansinin nyo po, wala po siyang kakagat-kagat ng uod. So isa lang ibig sabihin, ayaw ng mga uod kainin yung dahon ng kakawati o Madrid de Cacao ang tawag nito sa amin. Ito yung gagawin nating pesticides at yun yung i-apply natin sa ating mga tanim na lettuce. So samahan nyo ako mga kagaya. So ngayon kukuha tayo ng dahon ng Madrid Cacao at gagawin natin tong pesticides. Yan, mapapansin nyo kahit sa dami ng uod dito sa paligid natin, kahit isa walang kagat yung dahon ng Madrid de Cacao. So isa lang ibig sabihin yan, yung dahon na to is ayaw kainin ng mga uod. So nagtataglay siya ng natural na pesticides. So yun yung gagamitin natin para maitaboy sila at hindi rin kainin yung ating mga tanim, lalo na yung tanim nating lettuce. So mag-harvest tayo, i-grind natin to doon sa ano natin, chopper. May chopper kasi ako rito, yung pang ano ng manok. Tapos kukunin natin yung dagta at yun ang ating ipang i-spray sa ating mga tanim na halaman. So natural pesticides yung gagawin natin. So makakaiwas na naman tayo sa pagbili ng mga binebentang pesticide sa market. Gaya ng nabanggit ko dong una, lalo na pag backyard po tayo. So try natin kung saan tayo makakatipid. Kasi baka hindi pa tayo kumikita, pinagkakitaan na tayo. So sa ganitong pamamaraan, pag-observe sa paligid, sa mga tanim nyo,
Kung maliit lang, pwede nyo na rin siguro tanggalin yung uod. Pag mga backyard farm lang, wag muna kayong bili ng mga pesticides na ino-offer nila dyan. Kasi nga sabi ko, pag additional expense, so additional na gastos, mababawasan yung kikitain nyo mga kagaya. So kung hindi kayo bibili ng pesticides, makagawa kayo ng natural lang na pesticides na mga halaman na nasa paligid nyo, try nyo po. Yan, ito try natin. At sinearch din po natin na may itong Madre de Cacao, may properties siya na mga insect repellent siya. So posible nga. Then may mga napanood na tayo na gumagawa rin ito as pesticides sa kanilang mga halaman. So samahan niyo ako habang ginagawa to mga kagaya. At naway maging effective to sa itong gagawin nating pesticides, natural pesticides gamit ang Madre de Cacao. So ito na yung nakuha nating Madre de Cacao na dahon. So i-chop natin siya rito sa ating chopper. So ilalagay natin dyan, maglalagay tayo ng at least isang basong tubig para makuha natin yung katas nito. At yun ang ipang i-spray natin sa ating mga tanim na lettuce para hindi siya dapuan ng mga uod. So try natin kung effective siya. Gagamitin natin. So at least mag-apply tayo nito twice a week para tuluyang hindi na magka-uod yung ating mga tanim na lettuce. So pag naging effective siya, so malaking bagay na naman yung matitipid natin mga kagaya kaysa bumili tayo ng mga pesticides na inaalok sa market o kaya sa online. So lalo na ito, ina-advise ko lalo na pag mga backyard grower lang tayo na kaya-kaya nating i-manage. Sa mga commercial kasi, pagka talagang maramihan na, naobliga silang gumamit ng mga insecticides kasi sayang yung production nila pagka inatake sila ng ganong kadaming uod. So tayo, kaya nating kontrolin. Lalo na mga maliliit lang na ano. So yun ang gagawin natin. Try ng mga organic pesticides. Ito na mga kagaya yung nagawa nating pesticides, organic pesticides gamit yung Madre de Cacao o yung tawag nila rito is kakawati. Sa amin kasi Madre de Cacao ang tawag niyan. So nakagawa tayo ng 1 galon. So pagkatapos natin gawin, naglagay po tayo ng 1 kutsaritang dishwashing liquid. Saka kung may neem oil kayo, 1 kutsarita rin yung ilagay nyo. Pero kung wala kayong neem oil, pwede na po yung ordinary cooking oil. Ilagay nyo dyan. So kaya laman natin nilagyan ng dishwashing liquid saka oil para kumapit sa dahon at magtagal yung i-spray nating Madre de Cacao or kakawati. So samahan nyo ako mga kagaya. I-apply natin to sa ating mga tanim na lettuce. So i-apply natin to sa tanim nating lettuce.
mas maganda i-apply natin sa hapon yung wala ng araw. Yan. And sa akin yung practice ko rito is twice a week ako mag-spray para hindi na siya dapuan ng mga peste, yung mga mapaminsalang uod. So yun yung ginagawa natin dito. Natapos na tayo mga kagaya mag-apply ng mag-spray ng ginawa nating Madrid de Cacao organic pesticides. So far nung nag-apply tayo niyan, wala pa naman ako nakikitang mga pinsala ng uod sa ating mga tanim na lettuce. So itong season kasi ng uod ay nag-uumpisa to ng June, mga katapusan ng June hanggang first week ng September. So hindi rin to magtatagal, mawawala din tong mga peste na uod na to. Mawawala rin dito sa ating mga tanim. Pero habang naandito sila, so kaya tayo gumawa ng paraan kung paano ma-eliminate yung para hindi uurin yung ating mga lettuce. So according dun sa ating pagbabasa na maraming magandang properties yung dagtanong Madrid de Cacao o kakawati, and insect repellent din siya, kaya pwede pala natin gamitin. And na-observe ko rin yan dito sa aking paligid. Yan dyan, Madrid de Cacao yan, kakawati. Kahit na yung mga ibang dahon ng mga damo o mga pananim is kinakain ng uod, pero yung dahon ng kakawati o yung Madrid de Cacao ay ang linis-linis po, walang kumakain ng mga uod. So isa lang po ang ibig sabihin nun, ayaw ng mga uod yun. So kaya yun yung ginawa natin. So far ino-observe ko to, mag 1 week na. Mukhang maganda naman yung improvement ng paggamit natin ng Madrid de Cacao na organic, masasabi nating organic pesticides. So kung maliit din lang naman, araw-araw din i-check nyo yung mga tanim yung lettuce kung may uod. Kasi dati yun yung ginawa ko, tinatanggal. Kaya lang nung nagbakasyon kami ni Mrs. ng 2 days, so pagbalik ko, inatake talaga siya ng uod. Kasi nga walang nagche-check. Pero kung maliit lang naman yung farm nyo, backyard farm, huwag na kayong gumamit ng mga chemical pesticides. Try nyo po to. And then sa umaga, search, titingnan nyo yung mga dahon. Tanggalin nyo yung mga uod. Kung infested na, talaga yung ano nyo, yung farm nyo, hindi ko pa nasubukan kung talagang totally infested. Ito, ngayon, kasi hindi naman lahat talaga may uod yung aking lettuce. Ngayon ginamitan ko nito, mukhang wala naman ako nakikita ng mga uod na. Hindi na sila inuud. So far in 1 week na paggamit ko, okay siya. Kaya nga gumawa tayo ng video na naway may katulong to at hindi na kayo mapagastos bumili ng mga insecticides.
So yun lamang mga kagaya. Maraming salamat uli sa inyong panunood sa episode na to. Naway may natutunan kayo o nakatulong yung video na to. And lagi ko pong sinasabi, lagi tayong mag-ingat. And maraming salamat uli sa inyong panunood.